Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay meron po muli akong ipaparinig po sa inyo. Pero bago ang lahat, ako po muna ay bumabati sa inyo mga kapatid at sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at maging sa iba't ibang panig ng daigdig ng ating pong mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ito po ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po dito sa atin pong bansa na paglago ng ating pong ekonomiya sa pamamagitan po ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan po natin si Sangkay Janjan. Ito kasi yung pasabog ni PBBM. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Taga-Lucena ang mabilis na paglago ng ekonomiya sa bansa. At isa sa pinakamabilis sa Asia. Kita nyo, mga sangkay. Alam nyo, totoo po yan. Di ba lagi nga po natin yan na pag-uusapan dito sa YouTube. At pinapakita ko sa inyo yung mga data, mga sangkay, patunay na ang Pilipinas nga po ay isa ngayon sa lumalagong bansa dahil po sa dumarami mga investment sa Pilipinas, sa kabila po ng katotohanan na sa 1987 Constitution ay talagang yung restriction pagdating po sa mga foreign direct investment ay nahihirapan po talaga. Pero si BBM, matalino, Marcos po yan mga sangkay, nagawan po niya ng pamamaraan para po mapapasok yung napakarami mga investors sa Pilipinas. Ngayon, ito ang kanyang sinabi. BBM, iniyabang o ipinagmalaki ang paglago ng ekonomiya. Sabi po niya dito, paumanhin ninyo na medyo magyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ang kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. Ito The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Yan po yung sinabi ni PBBM. Ngayon, ang tanong dyan, syempre, pwede namang sabihin talaga ni PBBM yan, as ano lang, campaign material, no ba? Pero tingnan po natin ang data. Guys, na-post ko na ito nakaraan, mga sangkay, kung paano nga po lumalago ang ekonomiya natin ngayon, na mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas, meron na pong pasabog. Ayan, mga sangkay, ayon po dito, bank assets ng bansa umabot sa 26.9 trillion. Tumaas pa ng 8%. Mantakin nyo yan mga sangkay. May up and downs ang ekonomiya natin. Minsan bumababa. Pero yung pagbaba niya, hindi po kasing lala mga sangkay. Kagaya po nung unang mga administrasyon na talagang bagsak na bagsak. Baon na baon. Ngayon, sabi po dito sa balitang ito, umabot sa 26.9 trillion ang kabuuhang bank assets ng bansa noong Pebrero this year. Mataas ng 8% kumpara sa 24.9 trillion sa kaparehong panahon noong 2024 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kita niyo yan mga sangkay. Alam niyo, sabi ko nga, kung mabibigyan lang po si PBBM ng mahaba-habang panahon bilang Pangulo ng Pilipinas, mga 15 years from now, isa na sa mayamang bansa ang Pilipinas dito sa Asia. Diba? Kasi si BBM matalino mga sangkay. Ako, nung una nga po sabi ko, mukhang nagdududa kasi ako Sabi ko mukhang hindi po talaga ata kaya ni BBM yung utak na ginagawa noon o yung pag-iisip ng kanyang ama na si Apo Lakay. Pero ngayon mga sangkay, nung nakita ko na yung mga datos, nakikita ko na nakakapagbayad na po tayo ng utang for the first time, napababa yung presyo ng bigas, hindi pa po yung 20 pesos, kundi ito nga, yung normal na bentahan ng bigas doon. Nakakahanga po talaga yun po mga kababayan, kasi hindi mo ilang presidente ang dumaan po. Kasi noong ako bata, mula kay Cory, at mula kay Ramos, mula kay Erap, kay Gloria, mga naging presidente, wala isa man doon ang nakapagbayad man lang ng utang, Tangi lamang po talaga itong ating Pangulong BBM
na talagang maganda yung kanyang ginagawa at lalo na napapababa po niya ang presyo ng bigas ngayon sa ating panahon. Ano po? Kaya talagang maganda po, maganda talaga. Ngayon, anong ginagawa ni BBM? Magaling ang presidente natin. Matalino. Kagaya din po ng tatay niya. Saka ko nga po na-realize ng toko, nasa proseso lang pala ang lahat. Kasi ngayon, lalo-lalo na po itong ekonomiya po natin. Bagamat hindi pa po natin yung tipong bigla mararamdaman yan. Pero it takes time po talaga. Pero ngayon, dahan-dahan na po na nararamdaman po natin yung epekto. Kita nyo ngayon yung dollar, mga sangkay, bumababa ng bumababa, di ba? Ngayon, ito ang nangyari. Sabi dito sa balita, ang pagtaas ng bank assets ay dulot ng paglago sa total loan portfolio, interbank loans at reverse repurchase. Gayon din ang pagtaas ng net real properties na nakuha mula sa binayarang utang. Kita nyo? Ngayon lamang po yan nangyayari, mga sangkay, na nakapagbabayad na po tayo ng utang. Yung mga nakarang administrasyon, di ba? Wala namang ganun. Ito pa, yung palusot ng ibang mga toxic DDS. Sabi po nila, sige, nagbabayad tayo ng utang, pero nangungutang pa rin tayo. Normal naman po yung mangutang. Ang hindi na po normal, yung utang lang po tayo ng utang, tapos hindi na po tayo nagbabayad. Ngayon kay PBBM, nangungutang tayo, pero nagbabayad din po tayo. Di ba? Mga sangkay ngayon, ito ang matinding pasabog ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Na sumasang-ayon sa sinabi po ni BBM. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may sapat na financial buffer ang bansa laban sa anumang financial shocks. Kita nyo yan? At ito, inaasahang magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya dahil sa matatag na domestic market at stable na inflation. You see? Pero ito yung pinakagusto ko. May sapat na pananalapi ang Pilipinas laban sa anumang biglaang pagbagsak ng pinansyal. Sabihin na po natin, bagbagsak ng ekonomiya o ano pa man, may sapat pong pera ang Pilipinas. Only, mga sangkay, sa administrasyon na ito, nangyari yan. Hindi po yan nangyari sa ibang mga administration. Bangko Sentral na po ang nagsasalita, mga sangkay, ano? At sabi po niya dito, sabi sa balita, from Bangko Sentral ng Pilipinas, magpapatuloy daw ang paglago ng ekonomiya sa ating bansa. Ibig sabihin, nagiging mayaman na po ang Pilipinas ngayon dahan-dahan. Isipin nyo kung magkakaroon pa po ng time si PBBM na ayusin ang lahat ng ito, di ba? Sana po, extend po si PBBM, no? Ngayon, ito, basahin ulit natin. Sabi ni BBM dito, hindi po nangyari ito dahil sa akin, nangyari ito dahil sa husay ng Pilipino. Dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas sa ating mga mamamayan. Hindi, magriltukan na tayo, Mr. President. Nangyayari ito dahil matalino ka. Yun lang yun. Nangyayari ang paglago ng ekonomiya dahil matalino ang presidente natin eh. Hindi po lalagong ekonomiya po natin kung hindi po matalino ang namumuno sa atin. Si BBM marunong eh. Kita nyo dati mga sangkay, di ba? Nakita nyo naman. Bawat biyahe niya papuntang ibang bansa, nangihikayat po siya ng mga dayuhang negosyante para magnegosyo sa Pilipinas. Ngayon lamang po nangyari yan. Na may presidente po tayo na ganun, ka-active, na manghikayat sa mga dayuhang negosyante na mag-invest sa ating bansa. So ngayon, lumalago ang ekonomiya natin, ang ibig sabihin, nagiging mayaman na po ang ating bansa dahan-dahan. How much more? Kung i-extend po natin si PBBM, di ba? Sa 2028. Sana another 6 years pa. Kasi maganda yung ginagawa. Alam nyo, sayang po mga sangkay kung mapapalitan si PBBM. Wala pa akong nakikitang pwedeng pumalit sa talino ng presidente po natin. How much more kung naaprubahan pa po yung charter change or economic chacha, Diyos mo marimar. Yun na po talaga yung chance nun. Kasi kinontra kasi ni PRRD, ng toka talaga. Tapos, hindi pa inaprubahan ng Senado. Nandun lang, di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Yan po mga kababayan, talaga namang walang duda na talagang matalino itong ating pong Pangulo sa kanyang pamumuno dito sa ating bansa.
Dahil sa atin pong nakikita naman talaga yung kanyang mga ginagawa para mapagaang ang pamumuhay nating mga Pilipino. Ano po? At sana po mga kababayan ay inyo pong nagustuhan itong ating pong napakinggan dito po kay Sangkay Janjan. At sana po ay huwag po kayo sana na magsawa dito po sa aking munting channel. At kung nyo po sana nga lilimutan na kayo po ay mag-like at mag-subscribe at mag-share na rin po para po dito sa aking munting channel. Ayan po mga kababayan, at aking pong laging sinasabi sa bawat araw po na atin pong dinaranas sa buhay ay lagi po natin natatandaan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hanggang dyan po. Bye-bye po.